Breaking news, sa napipintong pag-uusap ng United States of America at Iran na gagawin sa Oman, maging ang napakaraming puwersa ng Amerika na ipinadala sa Middle East kontra Iran, ayon kay President Donald Trump, ay nagkausap na sila sa malapit na kaibigan ng Iran. Ito ang China. Ano ang napag-usapan ni Donald Trump at ni Xi Jinping? Maging ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin ay nagsalita na rin tungkol dito. Ano kaya ang kanilang napag-usapan? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong niyan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 5, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Muli nating pag-uusapan ang United States of America at Iran. Kasama na rin sa ating pag-uusapan ang mga reaksyon ng mga alyado ng Iran gaya ng China at ng Russia. Marahil ay isa ka sa mga sumusubaybay sa mga balitang international gaya nito, particular sa Middle East, West Asia, Israel at iba pa. Marahil ay narinig mo na rin ang nangyari nitong nakaraang araw na kung saan merong drone ng Iran na lumapit sa isa sa mga malaking aircraft carrier ng Amerika na tinatawag na USS Abraham Lincoln. Pero pinabagsak ito ng F-35 fighter jets ng United States of America. Isa pang insidente na siya naman talagang pinag-usapan ng mga bloggers, international news at iba't ibang mga platform na kung saan tatlo sa mga bangka na pag-aari ng IRGC hinarang ang isang barko na pag-aari ng United States of America na tinatawag na MV Stena. Niradyohan ito ng mga bangka ng IRGC at inabisuhan na ihinto ang makina nito at iwanan na ang naturang barko. Pero sa halip na maniwala, ang kapitan ng naturang barko ay pinabilisan pa nito ang takbo. At dahil na rin sa presensya ng mga warships ng Amerika sa karagatang ito, ligtas at patuloy sa kanilang biyahe ang tanker ng United States of America at walang nagawa ang mga sasakyang pangdagat na pag-aari ng IRGC. At nangyari ang mga bagay na ito. Ilang araw na lamang magkakausap na ang United States of America at Iran sa Oman. Dati, doon sana sila mag-uusap sa Turkey. Pero sa request ng Iran na ilipat ito sa Oman, pinagbigyan naman ito ni US President Donald Trump. Ngayon, sa mga insidenteng ito, hindi maiiwasan na tanungin ng maraming mga tao kung ano ang reaksyon ng mga alyadong bansa ng United States of America at alyadong bansa ng Iran. Marahil ay alam mo na rin na malapit na kaibigan ng Iran ang China at ang Russia. Kaibigan naman ng United States of America ang Israel at maraming Arab countries. Nagpakita pa ng pagkabahala ang Gulf countries dahil sa ginawang pagharang ng mga bangka ng IRGC sa barko ng United States of America. Ang kanilang pangamba ay baka umatake ang Amerika ng sunod-sunod sa Iran. Buti na lang ay hindi naman gumanti ang Iran. Ngayon, bago magkausap ang Iran at United States of America, isiniwalat ni President Donald Trump na nagkausap sila ng presidente ng China na si Xi Jinping. At ayon kay Trump, ang kanilang pinag-usapan ay ang Tehran. At alam niyo ba mga kaibigan, isa sa mga issue na ipinakita ni President Donald Trump kay Xi Jinping ay ang issue ng uranium stockpile ng Iran. Nais kasi ni US President Donald Trump na zero na o ihinto na ng Iran ang kanilang enrichment of uranium. Mahalagang sangkap sa pagsasagawa ng nuclear weapon. Pero mga kaibigan, marami ang nabigla sa sagot ng China dahil
Sa halip na magbigay ito ng kanyang pahayag tungkol sa iminumungkahi ni US President Donald Trump, ay ibang-iba ang sagot nito. Ang sagot ni Xi Jinping ay ganito. Ayan mga kaibigan, ibinalita ng CNBC na ang sagot ni Xi Jinping ay ibang-iba sa iminumungkahi ni President Donald Trump. Tila nag-divert ito ng ibang topic. Pinag-usapan ni Xi Jinping at American President Donald Trump ang tungkol sa Taiwan. Tila deadma rito si Xi Jinping kay President Donald Trump. Ipinapakita ni Xi Jinping na mas importante ang Taiwan ngayon at wala namang duda, talaga namang importante para sa China ang Taiwan. Iginigiit ni Xi Jinping na ang Taiwan ay talagang bahagi ng China. Marami ang mga nagsasabi na mas nababahala ang China sa Taiwan dahil sa arm deal ng United States of America at Taiwan na umaabot sa lampas bilyong-bilyong dolyar. At maliban pa riyan, nariyan din ang suporta ng ibang bansa sa Taiwan gaya ng Japan and of course mga kaibigan ang United States of America. Marami ang mga naniniwala na isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi makuha-kuha ng China ang Taiwan, ito ay dahil sa presensya ng United States of America at mga alyado nito. Marahil ito ay isa sa mga pag-uusapan ni President Donald Trump at ni Xi Jinping dahil sinabi ni President Donald Trump na siya ay bibisita sa Beijing ngayong parating na April. Ngayon, hindi rin mawawala sa tanong na kung ano naman ang sinasabi ng Russia tungkol sa napipintong pag-uusap ng Amerika at ng Iran. Well, ayon sa ulat ng Iran International, sinabi ng Russia mga kaibigan na ang pag-aalis o pagtatanggal ng uranium enrichment ng Iran ay ito ay nakadepende pa rin sa Iran. Ayon sa Russia, walang iba o walang sino man ang makakatanggal dito kundi ang Iran lamang at wala ring suggestion si Vladimir Putin sa Iran sa kung ano ang dapat gawin nito o dapat sabihin kung magkakausap na ang Amerika at ang Iran sa Oman. Nako mga kaibigan, iniwan na nga kaya talaga ng Russia at ng China ang Iran? Marami ang mga nagsasabi na nangyari na rin daw yan noong atakihin ng United States of America ang Iran. Noong atakihin ng Israel ang Iran ay hindi naman sumali ang Russia at China. Kaya marami ang nagsasabi na kung muling aatakihin ng United States of America ang Iran ay ganun din ang mangyayari. Nananatili namang matatag ang paninindigan ng Iran. Sinasabi nito na kung aatakihin sila ng United States of America, magiging target nila unang-una ay ang Israel. Pangalawa, ang mga base militar nito na nasa Israel at sa ibang Arab countries. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.